The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan at pinagpapala sa buhay na ito at patuloy niya tayong binibigyan ng buhay at kalakasan. At sana, harinawa, ay magamit natin ito sa tamang paraan ng paggamit, gaya po ng patuloy ninyong pagsubaybay ng programang ito upang patuloy nating alamin ang banal na kalooban ng Diyos na dapat po nating gawin at sundin para po tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. At ito po ay pawang nababatay sa nasusulat sa banal na kasulatan. At inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito, muli ay makakapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid, kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang mapa sa ating lahat na mga mahal naming mga taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa nakalipas na pagtalakay po ng paksang aralin, atin pong tinalakay ang tungkol po sa karapatang kaloob ng ating Panginoon Diyos upang tayo bilang mga tao ay tawagin din bilang mga anak ng Diyos. At sa paksang yaon ay tinalakay po natin na marapat lamang po nating tanggapin ang Panginoong Kristo Jesus, kilalanin siya bilang ating Amang Diyos at sampalatayanan nating lubos ang kanyang pangalan. At sa pagkakataong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, aalamin po natin paano nga ba mapatutunayan natin bilang mga tao na nasa matuwid na kaparaanan at pagkakilala at pananampalataya ang lubos na pagtanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat ang paksa po natin ay may ganitong pamagat. Ang mga tunay na nagsitanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sa pasimulang pagtatanong, kapatid na Neraya, ano po ba ang naranasan ng ating Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao dito sa sanglibutan? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 11. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Maliwanag po ang mga salitang ito na ating narinig na binasa ng kapatid na Benhanan sa talatang ito, ay maunawa natin ang pahayag ng Apostol Juan. Batay sa kanyang pagsasalaysay, ang ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus ay naparito sa sariling kanya. Opo, ang mundong ito ay walang ibang lumikha at nagmamay-ari kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At ang dakod na kung saan ay naparoon siya ng una nung siya magkatawang tao ay ang siyudad ng Jerusalem, na doon karamihan ay naninirahan ang mga Israelita, lalo na ang mga lahing Hudyo. At ayon sa pahayag na ito ng Apostol Juan, naparito ang Panginoong Kristo Jesus, nagkatawang tao siya. Subalit, siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So dito po maunawa natin na isang malungkot na pangyayari ang naranasan ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya naparito o nung siya nagkatawang tao. Bagamat ang mundong ito ay siya ang may-ari at may likha, maging ang mga tao, siya ang lumikha,
Subalit, hindi lahat ng tao na kanyang nakadaupalad noon sa dako ng Jerusalem ay tinanggap siya o tinanggap ang kanyang mga pagtuturo. Sa halip ay itinakwil. Hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap, at sa halip na sampalatayanan ay hindi nila pinaniwalaan ang pagtuturo ng ating Panginoon. At alam po natin yan. Kung alamin natin yung mga pangyayari, napagkaisahan pa nga sa dulo ng pamumuhay ng ating Panginoong Kristo Jesus sa pagkakataon tao na siya'y ipako sa krus. So yan po ang naranasan ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya nagkatawang tao sa mundong ito. Isang napakasakit na pangyayari po ito sa panig ng ating Panginoong Kristo Jesus sapagkat ang kanyang layunin ay napakabuti para po sa sangkatauhan, pero sa kabila ng kanyang kabutihan, yung kanyang magandang kalooban, yung napakadakilang intensyon niya para sa tao ay hindi po tinanggap, lalong-lalo na nga ng mga Hudyo. At yun po ay nangyayari po hanggang sa panahon po natin ngayon, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ngayon, saan humangga ang hindi pagtanggap ng mga Hudyo sa ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay magkatawang tao, kapatid na Neraya? Ang naging hangganan at naging pangunahing dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mga taong Panginoong Kristo Jesus ay mababasa po natin ang pahayag ng Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 8. Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising-di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Maliwanag po ito, gaya ng ating narinig, hindi napagkilala o sadyang hindi kinilala ng sino mang pinuno nung panahong iyon sa sanglibutang ito ang ating Panginoong Kristo Jesus. Na dahil sa hindi nila pagkakilala sa Panginoon, siyaan niya ipinako sa krus. Kasi kung napagkilala sana nila na ang Panginoong Kristo Jesus ay dapat kilalaning Panginoong Diyos, Panginoon ng kaluwalhatian, hindi nila magagawa ang pagkaisahang ipako sa krus. So yan po ang dahilan o pangunahing dahilan kung bakit may mga tao, lalo na sa lahi ng mga Hudyo, na hindi siya tinanggap, hindi siya kinilala at napagkaisang ipako sa krus sapagkat hindi nila matanggap o masampalataya ng yung Panginoong Kristo Jesus yun ang Diyos na nagkatawang tao. Sa halip, meron pa iba silang Kristo na hinihintay, na alam nilang yun ang magliligtas sa kanila sa kaligtasan, sa pagkaalipin ng mga Romano nung mga panahong iyon. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay. Una, dito'y mapag-uunawa natin ang dalawang bagay ng hindi pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoon. Marahil sa panahon ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo Jesus, at yung dalawang bagay na yon ay ipinaranas mismo ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Hindi siya tinanggap bilang si Kristo na Diyos na nagkatawang tao. At ang pangalawa ay ang hindi pagkilala at pagtanggap sa Kanya ng mga Hudyo sa paraang hindi nila matanggap yung Kanyang mga aral. At yun po ay katunayan na ang mga Hudyo sa panahon ng pagkakatawang tao ng Panginoong Kristo Jesus ay hindi po lubusang sumampalataya. Hindi nila tinanggap at kinilala na ang Panginoong Kristo Jesus ay ang Panginoon ng kaluwalhatian. At yung pagmamatigas ng kanilang puso na nanghawakan sila sa sarili nilang katwiran ay ginawan pa nila ng lubhang kasamaan ang Panginoon. At yun nga po yung sinasabi na ipinako ang Panginoong Kristo Jesus sa krus, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sa mga taong nakakilala sa Panginoong Kristo Jesus, kapatid na Neraya, kinikilala siya bilang Panginoong Diyos na nagkatawang tao, kinikilala siya bilang Panginoon ng kaluwalhatian. Ano po ang isa sa mga gawang nagpapatunay ng kanilang lubos na pagtanggap sa ating Panginoon? Ang sagot po ng Biblia, mababasa po natin sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, versikulo 41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa.
Dito po sa talatang binasa ay dalawang mahalagang bagay po ang naghahayag ng gawa ng pagkilala at pagtanggap sa Panginoong Kristo Jesus ng mga sa Kanya'y kumilala at sumampalataya. Una po, gaya ng ating narinig, nagsitanggap ng Kanyang salita. Opo, tinanggap yung mga aral at pagtuturo ng Diyos. At kalakip ng pagtanggap, dahil sa pananampalataya, sila anya'y nagpasya na magpabautismo, nangabautismuhan. Kaya hindi lang nakinig ng Kanyang mga salita, sinampalatayanan yung mga salita ng Diyos na Kanya'y tinuturo, at kalakip ng pananampalataya na may gawa, ang isang gawa na mahalaga tinuturo ng Panginoon ay ang tungkol sa aral sa pagsisisi at pagpapabautismo. At dahil doon sila anya'y nangabautismuhan. At yung mga gawang iyon ay nagpatuloy hanggang sa panahon ng mga apostol. Kasi po, yung karapatan at kapangyarihang ipinagkatiwala ng Diyos ng Panginoong Kristo sa mga apostol, sabi ng Panginoon sa kanila, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang sino mang magtakwil sa inyo o hindi tumanggap sa inyo, ako ang itinatakwil o ako ang hindi tinatanggap. Kaya nung ang mga apostol na ang nangangaral, sa kanilang pangaral, ang isang hayag na gawa na nagpapatunay ng mga taong tumatanggap sa Panginoon at tumatanggap sa mga sinugo ng Panginoon, sila anya'y tumatanggap at sumasampalataya sa mga aral at pagtuturo at sila ay nagpapasyang magpabautismo. Kaya yun po ang gawa maging sa ating panahon para mapatunayan nating tayo ay tumatanggap sa Panginoon. Kaya sabi nga sa paksa, ang tunay na tumatanggap sa Panginoon. Meron po kasi mga tao nagpapahayag at nagsasabing tinanggap nila ang Panginoon bilang kanilang personal savior. So statement lang po yung pagtanggap sa Panginoon na tinatanggap nila ang Panginoon bilang kanilang sariling tagapagligtas. Hindi po statement lang ang katunayan na talagang tinatanggap mo ang Panginoon. Kailangan katulad ng mga unang taong tunay na tumanggap at kumilala sa Panginoon, tatanggapin mo yung Kanyang mga aral at pagtuturo na itinuturo ng mga sinugo ng Diyos katulad ng mga apostol. At kalakip ng pagtanggap o pagsampalataya sa mga aral na tinuturo, very much willing ka dapat magpabautismo. Kasi yung pagpapabautismo, yun ang paraan at gawa na nagpapatunay ng isang pagtanggap. At kung ikaw magpapabautismo, dapat mabautismuhan ka dun sa relihiyon o sa church na pinagsasama-samahan ng mga apostol. Doon ka mapapabilang. Hindi kahit sa religion o hindi kahit sa church na hindi naman doon kabilang ang mga apostol. So maliwanag po, mga mahal naming taga-subaybay. Tandaan po natin, ang mga taong una na nagpahayag at nagpatunay ng kanilang pagtanggap sa Panginoon, pinatunayan nila yun sa pamamagitan ng pakikinig at pagtanggap, pagsampalataya sa kanyang mga tinuturo, at kalakip ng pananampalataya, gumawa sila ang isang gawa ng pagkilala at pagtanggap, nagpabautismo sila doon sa church na pinagsasama-samahan ng mga apostol. Kaya sabi, yung nagsitanggap, napabilang sa kanila o nangaparagdag sa kanila ng araw na yon, ay may 3,000 kaluluwa. So yun po ang aral at pagtuturo ng Biblia na katunayan ng pagtanggap natin sa Panginoong Kristo Jesus. Ito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, may mahalagang punto po na dapat po tayong maunawaan. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, mas nangingibabaw po ang sariling katwiran ng tao. May mga tao na nagsasabi at nagpapahayag, ako na may naniniwala sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Pero yung tungkol sa bautismo, abay, hindi ko na matatanggap yan. Katulad nga po ng sinabi ng ating kapatid na Neraya, kailangan po may lakip na gawa. Tanggapin mo ang aral ng ating Panginoon Diyos bilang sa kanyang banal na salita, sampalatayanan natin yon at pagkatapos ay tanggapin natin ang Santo Bautismo. Meron namang nagsasabi, hindi na ukol sa atin yung bautismo. Alam nyo po, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, bago ang pag-akyat ng Panginoong Kristo Jesus sa langit, ito yung mahalagang bilin niya sa kanyang mga apostol at sa kanyang mga alagad. Ano po yun? Na ipangaral ninyo ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa buong sanlibutan.
ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa makatwid, ang bilin na yon ay tumatagos po hanggang sa ating kapanahunan. Kaya hindi po pwede na ang tao ay makikinig lang ng aral ng Diyos, makikinig lang ng mga pagtuturo ng salita ng Diyos, at pagkatapos hindi naman siya magpapabautismo. At kung magpapabautismo man siya, maliwanag po ang sabi, mayroon din pong bilin ang Panginoon kung saan natin dapat tanggapin ang bautismo, bunga ng ating pagsampalataya sa ating mga napakinggang aral. Kapatid na niraya, laganap ngayon yung paniniwala na hindi na importante ang iglesia, hindi na importante ang reliyon. Basta ako, tumatawag ako, kumikilala ako sa Panginoon. At gaya ng nabanggit mo nga, basta ako may personal akong relasyon sa Panginoon, tinatanggap ko siya as my personal Savior. Yun po ba'y inaayunan ng Biblia? Ang sagot po ay ipinahayag mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa huling araw talagang nakita niya na yan. Na may mga taong mag-aakala na sapat yung pagtanggap o pagtawag sa kanyang pangalan, pero kulang naman sa pagganap. Basahin natin ang salita ng ating Panginoong Kristo Jesus na nasulat po sa Lucas 6:46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Sa talata pong ito ay maunawa natin ang rhetorical question ng ating Panginoong Kristo Jesus. Tanong na nagpapaliwanag. Ano po ang kanyang sabi? Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, at di ninyo naman ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? So, ibig sabihin, hindi po sapat na tumawag lamang tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Mapapatunayan na natin na talagang kumikilala at sumasampalataya tayo sa Kanya. Sa halipang sabi ng Panginoon, kailangan gawin nyo yung bagay na aking sinasabi. Sapagkat kung tatawag kayo sa aking pangalan, hindi naman nyo gagawin yung aking tinuturo at sinasabi, alam mo na, sabi nga, tanong na nagpapaliwanag, bakit? Tatanungin tayo ng Panginoon, hanggang tawag lang kayo, kulang naman kayo sa pagtupad o pagganap ng aking sinasabi. So, tama po na tayo ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, kumilala tayo sa kanyang pangalan, pero lakipan natin ng pagganap sa mga bagay na kanyang itinuturo o mga bagay na kanyang sinasabi. Naalala ko tuloy, kapatid na Neraya, nung ating panahon, ang ating kabataan, minsan nagsasalita ang ating mga ama na humahantong sa pagsasalita na, aba, anak, kung hindi mo rin lang ako susundin, wag mo na akong tawaging ama. Di po ba? Yan ay sa relasyong pang-tao pa lamang. What more sa relasyong pang-espiritual? Dito'y naghahayag ng kalooban ng ating Panginoon na kung siya ay tinatawag nating Panginoon, hindi po doon lang natatapos sa pagtawag, kundi mapatutunayan natin na tayo'y kumikilala at tinatanggap ang ating Panginoon kung gagawin natin ang kanyang mga sinasabi. Gayon din, hindi po sapat na nakikinig lang tayo ng kanyang salita at pagkatapos nating mapakinggan at malaman ang kalooban ng Panginoon ay hindi po naman natin gagawin. Gayon din para sa atin ang talatang ito na bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung mga bagay na aking sinasabi. At upang lubos nating maunawaan, ano po ba yung isa sa mga napakahalagang bagay na mga sinabi sa atin ng Panginoon na dapat po nating gawin bilang mga tao, kapatid na Neraya? Basahin po natin ang isa sa mahalagang sinasabi ng Panginoon na kailangan nating gawin. Juan, Kapitulo 12, versikulo 26. Kung ang sinumang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Maliwanag po ang mga salitang ito na sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus. Gaya ng ating narinig, kung ang sino man na niyang tao'y naglilingkod sa akin, sumunod sa akin. So yun po ang unang-unang mahalaga. Pagka ang usapin po ay tungkol sa paglilingkod, hindi ikaw ang masusunod.
para tayo po ay maging karapat-dapat sa Panginoon, mapatunayan natin, iginagalang natin siya, tinatanggap natin siya, kinikilala natin siya, dapat handa tayong sumunod sa Kanya. At ano po ang isang katunayan ng pagsunod? Kung saan niya ako naroroon, ay doroon naman ang lingkod ko. Meron siya sinasabing spiritual place o dako, na nandun siya. At dahil nandun siya, yung mga maglilingkod sa Kanya, dapat pumunta ron para ma-appreciate o matanggap ng Panginoon yung gagawin nating paglilingkod. At worth it naman, kapag kayan po'y ating nagawa, pararangalan at gagantimpalaan tayo ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Kaya dito po, dapat magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay. Ako ba bilang naglilingkod sa Panginoon? Sino ba nasusunod? Ako ba o ang Panginoon? At ako ba sa ginagawang paglilingkod ko, saan naroon ba ako? Naroon ba ako sa sinasabi ng Panginoong dako na nandun siya para doon siya paglingkuran? O nandun ako sa lugar na gusto ko lang puntahan? Kasi dito sa Pilipinas, mayroong freedom of religion eh. Malaya po ang tao na kapamimili ng relihiyon o church na doon siya a-attend ng worship, doon siya gagawa ng sinasabi niyang sa pangalan din naman ng Panginoon ipaglilingkod. Pagka po ganun, tayong nasusunod, hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. At dahil dyan, hindi natin mapapatunayan na talagang kinikilala natin siyang Panginoon. Pag sinabing Panginoon, hindi ikaw masusunod, kundi ang Panginoon mo. So, ang Panginoon natin ay ang Diyos, dapat po siya ang masunod. Tandaan po natin ang dalawang mahalagang bagay na ito. Kung sino may naglilingkod, dapat maglingkod tayo ng masusunod ay siya at hindi tayo. At tiyakin natin ang dakong ating kinaroroonan, dako na nandoon ang ating Panginoong Kristo Jesus na ating pinaglilingkuran. Upang pagdating ng takdang panahon, parangalan at gantimpala tayo ng ating Panginoon. Napakahalagang bagay po ang ngayon ay tinatalakay po natin at wag po nawang ipagkamali ninyo na aming mga taga-subaybay na para bagang sinasabi natin na ganun ba, limitado ba ang kapangyarihan ng Diyos? Naniniwala po tayo at sumasampalataya, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Kung ang usapin ay ang kanyang kapangyarihan, ganun kakapangyarihan ang Panginoon. Sa lahat ng dako ay naroon ang Panginoon. Siya'y sumasa lahat, sumasa ibabaw ng lahat. Pero kapag ka po ang usapin ay relasyong Diyos Ama sa kanyang mga anak, meron pong dako na pinili ang Panginoon. At dapat maunawaan natin sa ngalan ng paglilingkod, hindi po ang lingkod ang masusunod kung saan niya ibig paglingkuran ang Panginoon. Di ba? Isa ito sa bagay na dapat po nating maunawaan. Kasi pagka po pinilit natin yung gusto natin, maririnig na naman natin yung salita ng Panginoon, tinatawag ninyo akong Panginoon, pero hindi nyo naman ginagawa itong aking sinasabi. Alin po yung sinasabi ng Panginoon? Kung saan siya naroroon, doon naman, doroon, tayo bilang kanyang mga anak. At wala po sa ating karapatan o poder na mamili tayo ng dakong paglilingkuran. At alam niyo po ba, ang dakong pinili ng Diyos na kung saan doon dapat dumuon ang kanyang mga lingkod? Ibig bang sabihin ito ay literal na dako? Mga giliw naming mga taga-subaybay, alin po ba ang dakong ito, kapatid na Neraya, na doon tayo dapat pumaroon upang maging karapat-dapat tayo sa pagtanggap, pagkilala at paglilingkod sa Kanya? Ang sagot po ng Biblia, mababasa natin sa Hebreo 3:6. Dadapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Apostol Pablo. Kung alin ang dako, spiritual place na kung saan nandun ang Panginoong Kristo Jesus para doon natin siya paglingkuran. Gaya na sinabi, datapat si Kristo, ang ating Panginoong Kristo Jesus, gaya ng anak, lumagay sa kalagayang anak, ay puno sa bahay niya. Opo, mayroong tinutukoy na bahay na kung saan doon namumuno o namamahala ang Panginoon bilang Pangulo, bilang Panginoon, bilang Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran. Tiniyak po yung lugar, merong ipinapakilalang
bahay. Opo, may spiritual house of God o bahay ng Diyos na dapat nating hanapin. Doon tayo pumaroon, doon tayo magsama-sama para paglingkuran ng Diyos, para matupad natin ang sinasabi niya na kung saan ako naroon, doroon naman ang lingkod ko. Tandaan niyo po, bahay ng Diyos na pinagpupunuan ng Panginoong Kristo Jesus. Marahil ay mayroon tayong ideya, no? At sa panahon po natin ngayon, ang pagkaunawa ng karamihang tao na ang bahay ng Diyos ay tumutukoy sa gusali na ginawa ng kamay ng tao. Yung mga kapilya, yung mga buildings na kung saan doon nagtitipon-tipon yung mga anak ng Diyos. Pero kung ang Biblia ang ating sasangguniin, kapatid na Neraya, para wag po tayong maligaw at malihis ng pagkaunawa kung alin itong bahay ng Diyos na sinasabi na doon ay namumuno ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ano po ba ang dakong ito na ipinakikilala ng Biblia bilang bahay ng Diyos? Ang sagot po ay mababasa natin sa 1 Timoteo 3:15. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Nagkakamali po ang maraming tao na mapagkamalang ang tinutukoy na bahay ng Diyos ay yung mga simbahan o tinatawag na kapilya. Yan po yung mga chapel na tinutukoy. Dakong pinagkakatipunan. Pero sa Biblia po, ayon kay Apostol Pablo, ito anyan dapat malaman ng tao. Hindi po lahat ng tao alam ito. Ang tungkol sa espiritual na bahay ng Diyos, walang iba kundi siya anyang iglesia ng Diyos. Opo, merong iglesia ang Diyos. At itong iglesia ng Diyos o iglesia ng pag-aari ng Diyos, kung ngayon po ay matagal nang sumusubaybay, sa programang ito ay niliwanag natin para makilala ang iglesyang pag-aari ng Panginoon. May tatak ng pagiging sa Diyos at nakakapit yung pangalan mismo ng Diyos na nagmamay-ari ng iglesia. At ang tatak sa Levitico 27:28, ang tatak ng pagiging sa Diyos ay kabanal-banalan at ang pangalang ginamit ng Diyos nung si magkataong tao ay Kristo Jesus. Kaya itong pangalang ito ay nakakapit sa iglesia maging ang tatak na ito. Kaya pinapakilala namin sa inyo na kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang iglesia na pag-aari ng Diyos na ipinapakilalang spiritual house of God. At bilang spiritual na bahay ng Diyos sa iglesyang ito, ang head and savior of the church ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At kung tayo magsama-sama dito, katulad ng ginawa ng mga apostol, sila tinawag at inilagay ng Diyos sila sa iglesia, at ang mga unang taong kumilala at tumanggap sa Panginoon ay nagpabautismo sa loob din ng iglesyang ito, mapapatunayan natin ang tunay na pagtanggap sa Panginoon at mapapabilang tayo sa mga taong may tunay na pagkilala at inihayag sa pamamagitan ng gawang pagsunod ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus. Maliwanag po sa atin ngayon at nawa ay panalangin namin na ito ay inyong sampalatayanan, gaya ng aming pananampalataya, na ang pagtuturo, ang pakikinig ng salita ng Diyos at ang pagbabautismo ay dapat po nating gawin sa bahay ng Diyos, na ngayon ay ipinakikilala sa atin bilang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang sinasaysay ng banal na kasulatan. Hindi po namin inimbento po ito. Maliwanag po ang mga batayang talata na sana sa pamamagitan ng pagtuturong ito ay makapagpasya tayo ng lubusan na matanggap natin ang ating Panginoong Kristo Jesus sa paraang sundin natin ang kanyang kalooban. Kung ano ang ibig niya, yun ang ating gawin. Kung ano ang sinasabi niya, yun ang ating ganapin. At ngayon, maliwanag po sa atin, meron siyang dako na kung saan doon dapat pumunta ang lahat ng mga taong ibig tanggapin ang ating Panginoon at pagkatapos ay ipagkaloob sa kanila ang karapatang maging tunay na anak ng Diyos. At ito po, walang iba kundi ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos
kay Kristo Jesus. Ipagpala po sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen.